Ngayon, silipin natin muli ang kalagayan ng ating El Nino at La Nina. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So narito po ang pinakahuling pagtaya ng NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration para sa El Nino at La Nina. Pinapakita dito ang tuluyang paghina ng El Nino after ng buwan ng Mayo. Ito po yung color red. Pinapakita dito na biglang bumagsak po yung color red. Ang tapalitan nitong color gray. Yan naman po yung tinatawag nating neutral conditions. Pero sa kasalukuyan, ongoing pa rin po ang epekto ng El Nino. Sa kalagitnaan naman ng taon at huling bahagi nito, unti-unti pong tataas yung ating tsansa ng pagkakaroon ng La Nina. At umaabot na nga po yan sa lagpas 80% sa kalagitnaan at huling bahagi ng taon. So karamihan ng tanong, bakit mainit pa din kung humihina naman yung ating El Nino? Unang-una, panahon po ng tag-init o dry season ngayon. Hindi lang po El Nino ang dahilan ng matinding init ng panahon, pero ang epekto nito ay nakakadagdag o nakakontribute sa matinding init ng ating panahon. Pangalawa, meron tayong pagbabago ng klima o climate change. Totoo pong umiinit ang ating mundo o tumataas yung ating pandaigdigang average temperature o global average temperature. Pinapakita dito sa graph na ito ang pagtaas ng ating global average temperature kada dekada at ngayon yung 2024, unti-unti pa po yang tumataas. Sa pangkalahatan, umiinit po ang ating mundo. Pangatlo, kapag may kinalaman sa temperatura, lalong-lalo na kung malawak ang scale o pandaigdigan ng scale, parati ang may lag o delay. Hindi kaagad mawawala ang epekto ng El Nino kahit humihina ito. So ihalin tulad natin ito kapag kayo ay nagpakulo ng tubig sa kaldero. Kapag pinatay niyo yung kalan o yung apoy, mainit pa rin po yung ating kaldero at mainit pa rin yung tubig. Parang ganyan po ang El Nino but on a larger scale. Kahit patuloy ang paghina nito, ramdam na ramdam pa rin natin ang epekto ng El Nino. So in summary, although pahina yung ating El Nino, ramdam pa rin po ang epekto nito. Papunta po tayo sa neutral conditions after ng buwan ng Mayo. At tumataas po ang tsansa ng pagkakaroon ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. At sa ngayon, magpapatuloy pa rin po ang matinding init ng panahon. Kaya sa pang-araw-araw, mag-ingat at maghanda po tayo sa mga posibleng epekto nito. At manatiling updated sa kalagayan ng ating El Nino at La Nina. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.